Amelia's point of view. Inayos ko ang suot kong salamin sa aking mata habang tinititigan ng tambak na folder na nasa ibabaw ng aking lamesa. Agad kong hinilot ang aking noo nang makitang sandamakmak na mga papeles sa aking lamesa. Sa pagkakaalala ko ay natapos ko na mga gawain ko kahapon, kaya bakit marami na namang folder dito? Talaga bang trip akong pahirapan ng boss ko? Palagi na lang ganito. Hindi naman sa pagrereklamo pero sa isang taong kong pagtatrabaho sa kumpanyang to, palagi na lang tambak ang trabaho ko na kinakailangan ko pang mag-overtime para magawa lahat. Pero kinabukasan ay gano'n na naman ang madadatnan ko. Kung hindi lang malaki ang pasahod ni Sir Gavin sa akin ay matagal na akong nag-resign. Good morning, Amelia. Bati ng isang boses sa aking likuran. Agad akong napalingon sa nagsalita sa aking likuran. At doon ko nakita si Sir Gavin na nakangisi sa akin. Good morning din po, Sir Gavin. Mahina akong saad at bahagyang yumuko. Kahit na matagal na akong sekretary ni Sir Gavin ay natatakot pa rin ako sa kanya hanggang ngayon. Kapag nakatingin kasi siya sa akin, ay pakiramdam ko ay kakainin niya ako. May kung ano-anong emosyon ang nakapaloob sa mata ni Sir Gavin na hindi ko mapangalanan. Mabuti na lang ay nakakaya ko pang salubungin ang kanyang mga mata kahit papano. I want my black coffee, Amelia. Saad ni Sir Gavin. Tumangutang wakot muling inayos ang salamin na nahuhulog. Opo sir, dadalhin ko na lang po sa loob ng opisina mo. Muli na namang ngumisi sa akin si Sir Gavin bago pumasok sa opisina nito. Nasa labas kasi ng opisina ni Sir Gavin ang table ko. At pumapasok lang ako sa loob kung may ipinag-uutos siya sa akin. O kaya naman ay kailangan ko siyang i-remind sa mga meetings niya. Napabuntong hininga na lang ako bago pumasok sa loob ng pantry. Agad akong kumuha ng isang tasa at nagtimpla ng kape. Sinigurado ko na tama ang sukat ng pagkakalagay ng kape at asukal. Dahil baka bugahan na naman ako ng apoy ni Sir Gavin kapag hindi niya nagustuhan ng timpla ko. Nang matapos magtimpla ng kape, ay agad ko na yung inihatid sa loob ng opisina ni Sir Gavin. Nakita ko siyang nakaupo sa kanyang swivel chair habang abala sa pagbabasa ng mga papeles. Sir, ito na po yung inyong kape. Saad ko't inilapag ang tasa ng kape sa kanyang table. Agad na inangat ni Sir Gavin ang kanyang ulo nang marinig ang aking boses. Bigla na naman siyang ngumisi at sumenyas na pumunta sa kanyang tabi, kaya't agad ko yung ginawa. Ngunit agad nanlaki ang aking mga mata nang bigla niyang hilahin ang aking bewang at pinaupo sa kanyang kandungan. Hindi ako makaimik na hindi ko nga alam kung bakit bigla niya nalang akong hinawakan sa bewang. Masarap ba itong kape mo, Amelia? Bulong ni Sir Gavin at bahagyang dinilaan ang aking tenga. Unti-unti na ring tumaas ang kanyang kamay mula sa aking bewang hanggang sa napunta sa ibaba ng aking dibdib. Habang ang isa niya namang kamay ay nakalagay sa aking legs at bumubuo ng maliliit na bilog. Ramdam ko ang kanyang hininga na tumatama sa aking batok na siyang nagbibigay sa akin ng kakaibang sensasyon. Sir, nauutal kong wika. Come on baby, answer my question. Bulong niya pa. Opo, sinigurado ko po na tamang timpla ko. Sagot ko't hinawakan ng kanyang kamay na nasa ilalim ng aking dibdib. Pinilit ko yung tanggalin ngunit hinawakan niya lang ang aking kamay. Sir, ang kamay niyo po. What's wrong with my hands? Inosente niyang tanong. Halos mapatili ako nang walang kahirap-hirap niya akong binuhat at pinaharap sa kanya. Malaya akong napagmasdan ng nakangisi niyang mukha. Masyado talagang gwapo si Sir Gavin sa aking paningin, kaya't maraming kababaihan ang nagkakandara pa sa kanya. Sir, mali po itong ginagawa natin. Aalis na po ako kaya't bitawan niyo na po ako. Mahina akong saad at pilit na umaalis sa kanyang kandungan. Pero hawak niya ang aking bewang at ayaw akong pakawalan. No, stay still at may nabubuhay. Paus niyang wikat biglang sumubsob sa aking leeg. Napakunot ang aking noo nang may maramdaman na parabang may matigas akong nauupuan. Gumalaw-galaw ako upang malaman kung anong nauupuan ko. Ngunit bigla namang umungol si Sir Gavin. Baby, stop that.
Mas lalo mo siyang pinasasabik sa'yo eh. Huwag mo siyang galitin. Pagalit niyang saad sa akin. Po, wala naman akong ginagalit sir. At pwede na po ba akong tumayo? Feeling ko po kasi may nauupuan akong hayop. Gumagalaw po siya sir. Reklamo ko't muling gumalaw. Galit na siya sa'yo baby. You need to pay for what you did. Sabi ni Sir Gavin habang nakatitig sa akin. Bahagya akong itinagilid ang aking ulo dahil hindi ko naman maintindihan ang kanyang sinasabi. Ngunit agad nanlaki ang aking mga mata nang bigla niyang kabigin ang aking batok at hinalikan ang aking labi. Nakapikit si Sir Gavin habang dinadama ang aking labi. Ngunit ako'y mulat ang mata dahil hindi ako makapaniwala na hinahalikan ako ng boss ko. Ito ang first kiss ko at hindi ko inaakala na si Sir Gavin pa ang makakakuha. Hindi ko alam kung ilang minutong naging halikan naming dalawa dahil habang tumatagal ay hindi ko namamalayan na nasasabayan ko na rin ang kanyang labi. Nalulunod ako sa ginagawa niyang halik sa akin. Tulad nga ng inimagine ko, matamis nga ang iyong labi. Damn baby, I really want to own you but this is not the right time. Anya habang pinupunasan ng aking labi. Doon lang pumasok sa aking isipan ang ginawa naming dalawa. Agad akong napatayo at mabuti na lang ay hindi niya nahawak ang aking bewang. Kaya malaya akong nakaalis sa kanyang kandungan. Dumiretso ako sa aking table at hinawakan ang aking labi na kanina lang ay nakalapat sa labi ni Sir Gavin. Ramdam kong pag-init ng aking mukha dahil sa nangyari at pigilang sigaw. Hindi ko alam kung anong nakain ni Sir Gavin at bigla niya na lang akong hinalikan. Sana lang ay huwag niya nang ulitin dahil hindi ko na alam kung anong gagawin ko kapag inulit niya pa akong halikan. Gavin's point of view. Napangisi ako habang nakahawak sa aking labi habang pinagmamasdan si Amelia na palabas ng aking opisina. Noon ko pa gustong tikman ang kanyang labi ngunit ngayon ko lang nagawa. Masyado kasi siyang maganda sa paningin ko kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kahit pa itago niyang sarili niya sa malakit makapal na salamin, magsuot man siya ng mahabang damit ay hindi pa rin maitatanggi ang gandang taglay niya. Bulag na lang sigurong hindi makakakita ng totoong ganda ni Amelia. At iyon ang ikinakatakot ko. Paano kung maisipan niyang mag-ayos? Paano kung gayahin niya mga babaeng nakapaligid sa kanya na halos maghubad na ng damit para lang magpapansin sa akin? I like Amelia. Unang kita ko pa lang sa kanya ay gusto ko na agad siya. Pero pinipigilan ko lang sarili ko dahil ayokong matakot siya sa akin. Baka hindi niya na ako lapitan kapag sinabi ko sa kanya na gusto ko siya. At natatakot ako na baka agawin siya sa akin ng ibang lalaki kapag lumabas na ang tunay niyang ganda. Maswerte lang ako ngayon dahil wala pang nagkakagusto sa kanya bukod sa akin. Subukan lang nilang agawin sa akin si Amelia dahil talagang makapapatay ako. Napailing na lang ako dahil sa mga iniisip ko. Hindi ko naman papayagan na makawala pa sa akin si Amelia. Kahit hindi pa ako maamin sa kanya, ay itinatak ko na sa sarili ko na akin na siya. Hindi na pwedeng magbago yun. Dapat lang niya akong panagutan dahil para niya akong ginayuma. Sir, may meeting po kayo. Tinig ng isang babae. Inangat ko ang aking muka't nakita ko sa aking harapan si Amelia na inayos ang kanyang salamin. Napangisi ako at pinatay ang computer. Inayos ko rin ang suit ko at agad na hinawakan ng kanyang kamay. Sir, pwede naman po tayo maglakad nang hindi mo hinahawakan ang aking kamay. Baka po kasi makita tayo ng mga empleyado niyo at husgahan na naman ako. Bulong niya. What do you mean? Kunot noong tanong ko at hinarap siya. Palagi po kasi nila akong sinasabihang malandi dahil akong sekretarya/personal assistant mo. Normal lang naman po na palagi mo akong kasama dahil parte yun ng trabaho ko. Ngunit masyadong makikitid ang kanilang mga utak dahil binibigyan nila ng ibang meaning ang trabaho ko. Mahaba niyang paliwanag. Agad na uminit ang aking ulo dahil sa sinabi ni Amelia. Hindi ko inaakala na kakaiba pala ang ugali ng iba kong empleyado. Maayos naman ang trato ko sa kanila kaya wala silang karapatan na insultuhin si Amelia. Sinong nambubuli sa'yo rito sa kumpanya ko? Tanong ko. Sir? Natatakot niyang tanong. Huwag mo nang paulitin sa akin ang tanong ko, Amelia.
Narinig mo ko, kaya sumagot ka sa akin. Naiinis kong sagot. O wag na po sir, baka mas lalo lang gumulo kapag nalaman nila na nagsumbong ako sa inyo. Nakayuko niyang saad. Bumuntong hininga ako bago hawakan ng kanyang baba at inangat ang mukha nito. Baby, walang pwedeng manakit sa'yo kahit na sino pa yan. Damn, kung alam ko lang na ganito palang nangyayari sa'yo, baka araw-araw akong nagtatanggal ng empleyado. Kung ayaw mong sabihin sa akin ay ako na lang ang gagawa ng paraan para malaman ko. Pagkatapos kong sabihin yun ay pinatakan ko ng 2 beses na halik ang kanyang labi. Tulad ng una ko siyang hinalikan ay nakatulala lang siya sa akin para bang ayaw niyang maniwala kaya't mahina akong natawa. Kahit di naman ako'y nagugulat sa mga ginagawa ko, pero hindi ko na talaga kayang pigilan. Let's go. Malambing kong wikat hinila ang kanyang pulsuhan. Tumango naman siya't nagpatianod na sa akin. Habang nasa elevator kaming dalawa, ay unti-unting bumababa ang aking kamay. Napangiti na naman ako ng tuluyan ng magkahugpong ang kamay naming dalawa. Wala akong narinig na reklamo kaya't nasisiguro ko na ayos lang sa kanya na magkahawak kaming dalawa. Sir, bitawan niyo na po ang kamay ko. Mahinang saad ni Amelia nang makarating kami sa harap ng conference room. Gusto kong umangal ngunit tinanggal ko na rin ang kamay ko at baka tuluyan na siyang mailang sa akin. Tumagal ng halos 2 oras ang meeting at wala akong ibang ginawa kung hindi ang titigan lang si Amelia. Masyado siyang cute sa ayos niya ngayon. Nakaponytail ang buhok niya habang pilit niyang inaayos ang bangs. Namalayan ko na lang na tapos na pala ang meeting nang inayos na nila ang kanilang mga papeles at nagpaalam sa akin. Kami na lang dalawa ni Amelia ang naiwan dito, kaya napangisi ako. Tumayo si Amelia tumarap sa akin. Sir, tara na po. Marami pa po kayong mga papeles sa pipirmahan. May mga ayusin din po akong files sa table ko eh. Mahinahon niyang wika. Ayoko. Bulalas ko na parang bata. Po, pero kailangan na po nating bumalik sa opisina, sir. Hindi rin po kayo nakikinig kanina sa meeting. May problema po ba kayo ngayon? Tanong niya. Ikaw ang problema ko, Amelia. Sagot ko't biglang hinilang kanyang bewang kaya't napaupo siya sa aking kandungan. Po? Paano naging ako, sir? Wala naman po akong ginagawa sa inyo. Ikaw nga po itong may atraso sa akin. Kanina niyo pa ako hinihila. Hindi naman ako manika. Tapos halik ka pa ng halik. Hindi naman po ako kasama sa mga babae niyo. Sagot niya. Baby, kung alam mo lang, kasalanan mong lahat. Masyado kang maganda kaya't hindi ako makapag-focus sa meeting ko kanina. Nakangisi kong sagot. Sir, gusto niyo bang samahan ko na kayong magpatingin ng salamin? Mukhang malabo na po kasi yung mata niyo. Hindi mo ba nakikita? Pangit ako. Kahit ano yung sinasabi mo na maganda ako. Naiinis niyang tanong. Kahit anong tago mo riyan sa mukha mo, para sa akin maganda ka pa rin. Why don't you try to pull out my eyes and use it nang makita mo kung gaano ako nagagandahan sa'yo? Biro ko. Bolero ka, sir, no? Hindi po yan tatalab sa akin. Masungit niyang wikat inirapan ako. Aba, tumatapang ng baby ko ah. Nangiirap na sa akin. Tatawa-tawa kong sambit. Tigilan niyo na nga po ako, sir. Hindi naman po ako sanggol. Anya't umalis ng pagkakaupo sa akin. Tara na po. Puro kalandi sa akin eh. Tambak pa ang trabaho natin. Napailing na lang ako dahil sa kanyang sinabi. May tinatago rin palang kasungitan ng bibi ko. At imbis na makipagtalo, ay dumiretso na kaming dalawa sa opisina ko. Amelia's point of view. Hindi ko na talaga maintindihan ng boss ko. Simula nang halikan niya ako, palagi niya na lang akong nilalandi. Mas nagiging maharot na ito sa akin at kadalasan, hindi na nagagawang trabaho dahil palagi ako nitong ginugulo. Ayaw ko mang aminin ngunit naaapektuhan na ako sa ginagawa nito sa akin. Unti-unti na rin akong nahuhulog sa kanya dahil sa ginagawa niya sa akin. Sir, ano ba? Wala po ba kayong trabaho sa opisina niyo? Ginugulo mo na naman ako rito sa table ko eh. Hindi mo ba nakikita itong tambak na pinapagawa mo sa akin? Naiinis kong saa dahil hindi ko na talaga matagalan ang kakulitan niya. Baby, ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na dapat ilipat mo ng table mo sa loob ng mismong opisina ko para naman nakikita na kita ron. Mas gaganahan ako magtrabaho kapag nakikita kita. Pangulit niya.
At ilang beses ko rin bang dapat sabihin sa inyo na tigilan nyo ng katatawag sa akin ng baby? Dahil hindi naman ako sanggol. Isa pa, ayoko pong nasa loob ng opisina niyong table ko. Sagot ko't ipinagpatuloy ang ginagawang pag-aayos sa mga papeles. Bakit? Ayaw mo ba akong makasama? Nakangusong tanong niya Sir Gavin. Magagalit ka po ba kapag sinabi kong oo? Sagot ko. What? So talagang ayaw mo nga akong makasama? Ang gwapo ko kaya baby. Saad niya Sir Gavin. Nilalandi mo po kasi ako sir. Sa tingin mo po ba may matatapos sa aking trabaho kung lalandiin mo lang ako buong maghapon? Sarkastiko niyang tanong. Meron. Pwede tayong makabuo ng baby kung gusto mo. Maloko niyang sagot kaya naman sinamaan ko siya ng tingin. Joke lang. O sige na, ipagpatuloy mo na yung ginagawa mo riyan. Bukas, pumunta ka sa kondo ko ha. Po? Sunday po bukas kaya day off ko yun sir. Natataranta kong saad. Baby, ang dumi na kasi ng kondo ko kaya kailangan na ng linis. Sagot niya't bigla akong iniwan. Naiinis kong binalingan ng tingin ang mga papeles na aking nasa harapan. Ginagawa na naman ako nitong katulong. Palagi na lang talagang inaabala ni Sir Gavin ang pahinga ko. At hindi ko naman siya pwedeng tanggihan dahil pati day off ko, binibigyan niya ng sahod. Kinabukasan ay maaga akong nagising upang dumiretso sa condo unit ni Sir Gavin. Malapit lang naman ang condo niya sa apartment na nirerentahan ko, kaya't naglakad na lang ako. Agad akong nakapasok sa building dahil kilala na ako rito. May hawak din akong susi ng condo ni Sir Gavin, kaya't hindi ko na kailangan pang kumatok. Nang makarating sa loob ng condo, ay nagsalang muna ako ng sinaing dahil paniguradong hanggang ngayon na hindi pa rin siya gising. Nagsimula na rin akong mag-vacuum. Sinunod kong punasan ng table at binuksan ko ang kortina. Baby, you're here. Tinig yun mula sa aking likuran at nang lumingon ako ron ay agad nanlaki ang mga mata ko. Nabitawan ko rin ang basahan na hawak ko. Si Sir Gavin lang naman ang nagsalita ngunit ang ikinabigla ko ay wala itong suot na kahit na ano. Hubad-hubad siya sa aking harapan habang may hawak na baso. Ngumiti sa akin si Sir Gavin at umiinom ng tubig. Ang natirang tubig sa baso ay isinaboy nito sa sarili. Sir, nauutal kong wika. Why? What's wrong? Inosente nitong tanong sa akin. Magbihis ka nga po sir. Alam mo namang darating ako rito ngayon sa kondo mo eh. Ngayon mo pa talaga naisipang huwag magsuot ng kahit na anong damit? Tili ko tinakpa ng parehong mata. Rinig ko ang mahina niyang pagtawa. Gusto ko siyang batukan dahil nagawa niya pa talagang tumawa matapos kong makita ang kanyang alaga. Naramdaman ko na lang din ang biglang paghawak nito sa aking kamay at pilit yung kinatanggal sa mata ko ngunit mariin na nakapikit ang aking mga mata. Baby, come on. Makikita mo rin naman to sa future, kaya't hindi mo na dapat takpan yung mata mo. Utos nito sa akin. Sir, tigilan mo nga po ako. Umalis ka sa harapan ko at baka pisilin ko yung ahas mo. Mahampas ko yung pagmumukha mo. Sigaw ko. Ayaw mo ba talagang makita, baby? Maloko nitong saad. Natulos ako sa aking kinatatayuan nang mas lalo siyang lumapit sa akin. At naramdaman ko na lang na ikinikiskis niya ang ahas niya sa aking legs. Sir, ano ba? Puputulin ko na yung ahas mo. Naiinis kong wika. Fine, galit ka naman agad sa akin. Anya't naramdaman ko na lang ang labi niya sa labi ko. Good morning kiss ko muna, baby. Nang maramdaman ko na wala na siya sa aking harap ay iminulat ko na ang aking mata. Dumiretso na lang ako sa kusina para magluto ng umagahan niya. Habang nagluluto ng hotdog, ay bigla ko nalang naramdaman ng mga brasong biglang pumulupot sa aking bewang. Baby, anong niluluto mo? Bulong nito sa akin. Hotdog, simpleng sagot ko. Bakit mo pa kailangang magluto ng hotdog kung meron naman akong hotdog? Ayaw mo ba tong tikman? Biro niya. Gusto mo ho bang iprito ko yung hotdog na sinasabi mo? Sarkastiko kong tanong. Ang brutal mo naman. Bulong niya't hindi ko nalang pinansin. Gavin's point of view. Natawa ako nang makitang naiinis na mukha ni Amelia.
Halatang kanina pa ito naiinis sa akin at para bang gusto na akong sakalin. Gusto ko lang namang makitang naiinis niyang mukha dahil sobrang cute niya. Gusto ko na nga siyang ibulsa at hindi ko maiwasan na magsabi ng mga pilyong bagay. Kasalanan naman niya yun eh. Masyado siyang maganda sa aking paningin kaya't nilalandi ko siya. Sir, hindi ka po mabubusog ng pagkain kung patuloy mo akong tititigan. Saway niya sa akin. Tama ka, hindi nga ako mabubusog kung tititigan lang kita. Pero ikaw mismo ang gusto kong kainin. Pwede ba? Biro ko't itinaas baba ang kilay. Kailan ka pa naging kanibal? Tanong niya kaya't napanguso na lang ako. Kailan ka kaya kikiligin sa mga banat ko? Naiinis kong tanong. Kung banatan kaya kita riyan, kumain ka na nga lang po, sir. Baka gutom lang yan kaya kung ano-ano nang sinasabi mo sa akin. Saway niya. Ayaw mo bang nilalandi kita? Tanong ko. Ayoko. Gusto na nga po kitang hampasin ng kawali kanina eh. Sagot nito. Amelia? Sigaw ko. Birong totoo yon, sir. Hindi ko nga po alam kung bakit bigla ka nilang naging ganyan sa akin. Hindi mo naman nga po ako pinapansin noon. At madalas sa sungitan tapos ngayon, bigla mo na lang akong lalandiin. Abay nakakapagtaka na po talaga yan, sir. Sa tingin ko, kailangan ko nang tumawag ng albularyo dahil baka kung anong masamang espiritu nang sumapi sa'yo. Yun ay kung ayos lang naman po sa'yo. Anya, napailing na lang ako dahil sa sinabi ni Amelia. Hindi ko inakala na may kadaldalan din pala siyang tinataglay. Akala ko tahimik lang siya ngunit ngayon, unti-unti ko na siyang nakikilala. Kailangan ko lang pala siyang landiin para lumabas ang iba pa niyang ugali. Hindi ako sinapian ng kahit na anong espiritu. Kung ano-ano na lang pumapasok dyan sa malikot mong isip. May sasabihin nga pala ako sa'yo. Saad ko't biglang sumeryoso. Ano po yun, sir? Tataasan mo po bang sahod ko? Biro niya. Gusto mo ba? Tanong ko pabalik. Joke lang yun, sir. Ang taas na nga po ng sahod ko eh. Ayos na sa akin yun. Sagot niya. Natanggal ko na sa trabaho ang mga taong nambubuli sa'yo. Bulalas ko. What? Ba't mo yun ginawa, sir? Naguguluhan niyang tanong. Baby, they bullied you. What do you expect me to do? Pabayaan na lang sila sa ginagawa nila? No, hindi ako makapapayag sa ganun. Mariin kong sambit. Pero hindi naman na sila kailangang tanggalin pa. Pwede naman na parusahan mo na lang sila. Mahina niyang wika. Hindi pwede sa akin ng ganun, baby. Dapat lang magbayad sila sa ginawa nila sa'yo. Huwag ka nang kumontra pa. Sagot ko. Kita ko ang lungkot sa kanyang mata pero nakapagdesisyon na ako. Tama lang ang ginawa ko. Ayoko naman na mahirapan pa siya ng dahil lang sa mga taong mapanghusga. O sige na nga, kung iyan ang desisyon mo tatanggapin ko. Anya, at kumagat na sa hotdog. Tumayo ako't lumapit sa kanya. Kumagat din ako sa dulo ng hotdog na kinakain niya. Kita ko ang paglaki ng mga mata ni Amelia habang dahan-dahan kong kinakain ng hotdog. Hanggang sa tuluyan ng lumapat ang aming mga labi. Anong brand ng hotdog na ito? Masarap naman pero may mas masarap na hotdog pa kaysa rito. Gusto mo bang tikman, baby? Pilyo kong tanong. Sir Gavin! Sigaw niya. Tumawa ko't ipinagpatuloy na ang pagkain. Hindi ko na nga lang pinansin ang pagmuso niya at baka lalo kong hindi mapigilan ang sarili ko. Bumagsak pa kami pareho sa kama. Amelia's point of view. Hindi ko na talaga kayang ginagawang panlalandi sa akin yung Sir Gavin. Kaya't nang matapos akong maglinis ng kanyang kondo, ay agad na akong umalis. Pinipigilan niya pa ako ngunit nagpumilit na akong umuwi. Ayoko nang makasama siya at baka hindi ko na rin mapigilan ng sarili. Mapatulang ko pang panlalandi niya sa akin. Bes! Mabuti naman at narito ka na. Alam mo bang kanina pa kitang hinihintay? Sa kabaksin ng galing at mukhang pagod ka. Kumunot ang aking noo nang makita si Lisa na nasa harap ng aking apartment. Lumapit din siya sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Teka nga muna Lisa, anong ginagawa mo rito? Nagtataka kong tanong. Grabe ka naman magtanong, parang ayaw mo naman ako rito. Di mo ba ako na-miss? Malambing nitong saad at yumakap pa sa aking braso. Pigilan mo nga ako Lisa. Naiinis kong saad at binuksan ang pintuan.
Umupo ako sa isang bangko at agad namang tumabi sa akin si Lisa. Mag-bar tayo, Amelia. Yaya nito sa akin. Ayoko. Agaran kong tanggi. Sige na, bes. Minsan na nga lang tayo magbabanding eh. At mula nang maging magkaibigan tayong dalawa, bilang lang sa daliri ang banding natin. Pumayag ka na mag-bar tayo. Pangungulit ni Lisa. Hindi ba pwedeng dito na lang tayo magbanding, Lisa? Ano ba kasing makukuha mo kung sa bar ka magpupunta? Tanong ko. Boring dito, bes. So, sa bar, pwede tayong makakilala ng maraming kaibigan. Malay mo, sa bar mo pa pala makikita ang lalaki magpapatibok ng malamig mong puso. Pagpapaliwanag ni Lisa. Kadiri ka naman, Lisa. Hindi mo ba nakikita tong itsura ko? Kapag pumunta tayo sa bar, ay walang makikipagkaibigan sa akin dahil sa itsura ko. Pagdadahilan ko. Ako nang bahala. Bibigyan kita ng matinding makeover. Tipong lahat ng lalaki mapapatingin sa'yo kapag dumaan ka. Sabi niya. Bahala ka nga riyan, Lisa. Sambit ko. Pumapayag ka na ba? Tanong niya at nagpapapi ice pa talaga sa akin. Oo na, Lisa. Tigilan mo na rin yung kagaganyan mo. Mukha kang asong napabayaan. Pangaasar ko. Amelia! Sigaw niya. Tumawa na lang ako bago pumasok sa loob ng kwarto. Nag-half bath lang muna ako. At nang matapos ay nagulat ako nang makita si Lisa na siyang nakaupo sa aking kama habang pinagmamasa ng isang red tube dress. Anong ginagawa mo rito sa kwarto ko? Dapat sa sala mo na lang ako hinintay. Sabi ko habang nagpupunas ng buhok. Ayoko. Alam ko nang isusuot mo kaya ngayon pa lang uunahan na kita. Ito ang isusuot mo, bes. Anya, at itinaas ang isang red tube dress na nasa kama. Ano? Hindi ko susuotin yan, Lisa. Hindi mo ba nakikita? Konting tuwad ko lang dyan. Makikita na kagad ang hindi dapat makita. Ipasuot mo sa akin ang lahat, pero wag lang ang klase ng ganyang damit. Reklamo ko. Hindi. Dapat ito yung gamitin mong dress kasi ito lang ang dala ko. Alam ko kasi kung anong klase ng mga damit ang meron ka. Puro na lang jeans at shirts. Kaya itong dinala ko ang susuotin mo. Pagpupumilit ni Lisa. Wala namang kasing mali sa mga damit ko. Sadyang ayaw niya lang sa fashion ko. Kaya't imbis na magtalo pa ay sinuot ko na lang ang dala niyang dress para sa akin. Alam ko naman kasi na hindi niya ako titigilan hanggat hindi ko isinusuot ang kanyang gusto. Ni minsan, hindi pa ako nanalo kay Lisa. Oh my gosh! Sobra namang sexy mo, bes. Ba't ganyan ka? Nakakainis man aminin pero mas sexy ka talaga kaysa sa akin. Sadyang ayaw mo lang ilabas. Pumarito ka na't lalagyan kita ng make-up. Anya nang makita akong lumabas mula sa CR. Ano? Ba't kailangan pa ng make-up? Di ba pwedeng ganito na lang ako? Naiinis kong tanong. Gaga, syempre kailangan yun. Paano ka makakabingwit ng mayaman kung wala kang make-up? Mataray niyang sagot. Napakamot na lang ako sa aking pisngi bago nilapitan si Lisa. Inumpisahan niya ang paglalagay sa akin ng make-up. Kanina niya pa rin ako pinupuri at pinababayaan ko na lang siya. Teka, bakit kailangan mo pang tanggalin ang salamin ko? Hindi ako makakakita niyan. Reklamo ko nang maramdaman ko ang kanyang kamay sa aking salamin. Huwag kang mag-alala, bes. May dala naman akong contact lens. At huwag ka nang tumanggi dahil alam ko kung anong grado ng mata mo. Sagot ni Lisa at tuluyan ng tinanggal ang suot kong salamin. Tulad nga ng kanyang balak ay nilagyan niya ako ng contact lens. Nung una naluluha pa ako dahil hindi naman ako sanay na magsuot ng ganoon. Ngunit nang tuluyan ng mailagay ni Lisa ay ayos na rin naman. Grabe ka na talaga, bes. Sabi ko na nga, be. At kailangan mo lang ng makeover para lumabas ang totoo mong ganda. Nakakaingit ang beauty mo. Kung lalaki lang ako, malamang niligawan na kagad kita. Sabi ni Lisa nang matapos akong ayusan. Ewan ko sa'yo, Lisa. Umalis na nga tayo para mabilis tayo makauwi. Bulalas ko. Agad namang hinila ni Lisa ang aking braso at isinakay sa kanyang kotse. Saglit lang ang naging biyahe namin papunta sa bar. At ang unang bumungad sa akin ay ang maingay na paligid. Nakakahilo rin ang mga ilaw.
At halos mandiri ako nang makitang mga taong naghahalikan sa isang sulok. Kulang na nga lang ay magjugjugan sila dun. Woo! Mag-enjoy tayo ngayong gabi! Sigaw ni Lisa at nagsimula ng sumayaw. Lisa, umuwi ka agad tayo Paalala ko. Kararating pa nga lang natin, uwi na kagad ang nasa isip mo, Amelia. Come on! Enjoy muna tayong dalawa. Uminom ka lang at ako nang magbabayad. Napailing na lang ako dahil sa kanyang sinabi. Mukha na kagad siyang lasing dahil sa kanyang ginagawa. Nagpa siya kung umupo muna sa isang table at nag-order ng drinks. Sa totoo lang, gusto ko na kagad umuwi. Hindi kasi ako sanay sa ganitong klase ng lugar. First time ko ito to be exact. At hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin kapag nalasing ako. Panigurado naman kasi na hindi kami uuwi ni Lisa hanggat hindi pa siya nalalasing. Kilala ko ng kaibigan ko. Mataas ang alcohol tolerance, kaya't malamang baka matagalan pa kami sa pag-uwi. May trabaho pa man din ako bukas. Nagmamasid lang ako sa buong paligid hanggang sa hindi ko alam na napaparami na pala ang aking inom. Naramdaman ko na lang na medyo nahihilo na ako. Tumayo na ako at naglakad. Gusto kong umihit ayain ang umuwi si Lisa ngunit hindi ko naman siya makita. Nasaan ba yung CR ng bar na ito? Ba't di ko makita? Ing-ina ako. Lasing kong saad. Napangiti ako nang makitang isang pinto. Nanlalabo ang aking paningin kaya't hindi ko alam kung tama pa ba itong napasukan kong pinto. Ang importante ay makaihi na ako. Success! Sigaw ko nang matapos. Dumiretso ako sa harap ng salamin at natawa. Ang ganda ko naman ngayon. Tumatawa kong saad. Yeah, you're right baby. Sobrang ganda mo nga ngayong gabi kaya halos lahat ng lalaki kanina na tumitingin sa'yo, gusto ko nang patayin. Damn it, sino ba kasing nagbihis sa'yo ng ganyan? Boses yun sa aking likuran at nang lumingon ako sa likod ay pinaningkitan ko ng mata ang nagsalita. Sino ka? Ba't nandito ka sa CR ng mga babae? Siguro bakla ka na. Natatawa kong saad at hinawakan ang kanyang muka. I'm not gay baby. Gusto mo bang patunayan ko yan sa'yo? Tanong niya at biglang pinulupot ang braso sa aking bewang. We, hindi ka bakla? Tanong ko at hindi ko alam kung ano bang sumapi sa akin dahil bigla ko nalang dinakma ang alaga ng lalaking nasa aking harapan. Ang laki naman ito. Tumatawa kong saad. Damn, why did you do that baby? Ginalit mo lang ang alaga ko. Kailangan mong magbayad. Anya't bigla na lang akong sinunggaban ng halik. Gusto kong manlaban sa kanya ngunit hindi ko magawa. Masyadong masarap ang kanyang mga halik dahil unti-unti ko na yung nagugustuhan. Hanggang sa hindi ko na nasundan ang nangyari. Namalayan ko na lang na nasa isang kwarto na kami at may ginagawang milagro. Nasa ibabaw ko na siya habang pinagsasawaan ang aking dibdib. Habang ako naman ay nasasarapan. Naibigay ko sa kanya ang matagal ko nang iniingat-ingatan. Gavin's point of view. Nakangiti ako habang hinahaplos ang mukha ni Amelia. Hindi ko inakala na makukuha ko na siya. Masyado kasi siyang kaakit-akit ngayon. Halos 5 lalaki ngang nasuntok ko kagabi dahil pinagtitinginan nila si Amelia ko. Masyado siyang maganda at idagdag pang nakakaakit niyang suot. Ako lang ang dapat na makakakita sa kanyang katawan. Mabuti na lang din at naisipan kong pumunta sa bar kagabi. Baka kung sino pang kanyang nakasama kapag nagkataon. Talagang makakapatay na ako kapag ganun ang nangyari. Pero kung sino man ang nag-aya sa kanya sa bar, ay gusto kong pasalamatan dahil nakuha ko na si Amelia. At ngayon na may nangyari na sa aming dalawa, hindi ako makapapayag na mawala pa siya sa mga bisig ko. Ang tagal ko nang naghintay sa kanya. Ungol ni Amelia. Pinatakan ko ng halik si Amelia at isinuksok ang aking mukha sa kanyang leeg bago siya niyakap ng mahigpit. Nagpanggap akong tulog at ilang sandali pa, naramdaman ko nagising na siya. Pasado 10:00 na rin kasi ng umaga at hindi na nga kami nakapasok sa trabaho dahil parehas kaming pagod. Gosh! Ano ba itong ginawa mo, Amelia? Bakit mo isinuko ang iyong sarili at worst? Sa boss mo pa! Pagalit niyang saad sa sarili.
Sinubukan niyang tanggalin ang aking kamay sa kanyang bewang, ngunit mas lalo ko lang hinigpitan ang pagkakayakap sa kanya. Hindi ako makapapayag na basta niya na lang akong iwan dito matapos ng may nangyari sa amin. Ang bigat naman ng kamay mo, boss. Reklamo niya. Baby, kunwari kong tawag. Iminulat ko ang aking mga mata at tumingin sa kanya. Kinagat niya ang kanyang labi nang makita akong nakamulat ang mata. Good morning, Sir Gavin. Nahihiya niyang saad. Huwag mong kagatin ang labi mo, baby. Baka akong kumagat niyan. Babala ko. Sir, I am really sorry for what happened last night. Hindi ko alam kung ano bang ginagawa ko. Nalasing lang ako kagabi kaya't hindi ko sinasadyang nangyari. Sana po walang makaalam ng nangyari sa atin at sana rin kalimutan na lang natin ang nangyari. Alam ko na nandidiri ka sa akin kasi sino ba naman ako? Isa lang akong manang tapos nakipagtali ka pa sa isang katulad ko. Please sir, kalimutan na lang po natin ang nangyari. Pagmamakaawa niya. No! Sigaw ko. Po? Last night was the best night ever. At gusto mong kalimutan ang nangyari sa atin? Hindi ako makapapayag sa gusto mo, Amelia. You don't have to worry dahil pananagutan naman kita. Hindi kita tatakbuhan. Saad ko. Pero wala naman pong mabubuo na sanggol sa tiyan ko, hindi ba? Nagsuot ka naman po ng kondom, hindi ba? Anya ngunit ngumisi lang ako at pinatakan siya ng halik sa labi. As far as I know, wala akong suot na kondom kagabi nang may nangyari sa atin. Saad ko. Po, di iinom na lang ako ng pills. Pagdadahilan niya. No, hindi ka pwedeng uminom ng pills. Nagpapakahirap na lumangoy ang mga cells ko papunta sa egg cell mo tapos kukontrahin mo lang sila. Hindi ako makapapayag sa gusto mong mangyari, Amelia. Kaya't sa ayaw at sa gusto mo, titira ka na kasama ako. Paliwanag ko. Ngumisi ako nang makita ang gulat niyang reaksyon. Isang beses ko pa siyang hinalikan at tumayo na ako para pulutin ang mga damit naming nagkalat sa sahig. Nakita ko na tinakluban niya ng kanyang kamay ang kanyang mga mata, kaya't napatawa na lang ako. Come on baby, don't be shy. Nakita mo na ito kagabi. Hinawakan mo pa nga eh. Tudyo ko. Sir Gavin! Sigaw niya. Sinuot ko ang aking boxers at pinaibabawan siya. Sinubukan niya akong itulak ngunit mas malakas ako sa kanya. Magmula ngayon, Gavin na lang itatawag mo sa akin. Maliwanag ba? Tanong ko. Unti-unti siyang tumango at nag-iwas ng tingin sa akin. Naiintindihan ko naman kung naiilang pa siya sa akin ngayon pero hindi magtatagal ay mawawala na rin ang ilang niya sa akin. Magiging mag-asawa na rin kami sa hinaharap kaya't masasanay na rin siya sa akin. What do you want for breakfast? Tanong ko. Ayokong kumain, hindi naman ako nagugutom. Tanggi niya ngunit agad na napapikit nang biglang tumunog ang kanyang tiyan, kaya't mahina akong napatawa. Talaga ba, baby? Bakit iba yatang sinasabi ng tiyan mo? Tanong ko. Ayokong kumain dito, iuwi mo na lang ako sa apartment ko. Anya. Fine, pero sasabayan pa rin kitang kumain. Wika ako't bumangon na. Nagsimula ako magbihis habang siya naman ay hindi makatingin sa akin. Kinuha ko na ang kanyang mga damit at ako na mismo ang nagbihis sa kanya. Nahihiya pa nga siya ngunit wala siyang nagawa nang magsimula na akong suotan siya. Nang matapos kaming magbihis, ay agad kaming dumiretso sa kanyang apartment. Gavin, wala ka bang trabaho ngayon? Baka kailangan ka na sa kumpanya. Susunod na lang ako sa iyo ron pagkatapos kong kumain at mag-ayos. Anya. Baby, ayaw mo ba akong makasama? Pansin ko na kanina mo pa akong iniiwasan. Halos ayaw mo nga akong sabayan na maglakad kanina. Inis kong saad. Hindi naman sa ganun. Mali po kasi ito. Boss kita't empleyado mo lang ako. Pagdadahilan niya. That's it. I am your boss, kaya lahat ng gusto ko dapat mong sundin. Naiintindihan mo ba? Seryoso kong tanong. Ayokong maging mahigpit sa kanya pero kung lalayo siya sa akin, ay talagang gagamit ako ng dahas. O sige na nga, masyado kang mapilit. Pumasok ka na bago pa may makakilala sa'yo sa labas.
Masyado pa man ding ma-issue yung mga kapitbahay ko. Anya, kaya't napangiti na lang ako. Hindi muna tayo papasok sa trabaho ngayon dahil ililipat natin ang mga gamit mo sa kondo ko. Sinisimulan ko pa lang ang pagpapatayo ng bahay kaya sa kondo muna tayo titira. Wika ako habang nakaupo sa bangko, habang siya naman ay nagluluto ng aming agahan. Amelia's point of view. Saglit akong natigilan dahil sa sinabi ni Gavin. Ngunit pagkaraan ay tumango na lang din. Wala naman kasi akong laban pagdating sa kanya. Tulad nga ng sinabi niya, ay boss ko siya. Kaya dapat lang nasundin ko siya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari. Kung hindi lang kasi ako nalasing kagabi, baka hindi ganitong kalagayan ko ngayon. Kung sakasakaling may mabuo ay, ayoko rin naman na hindi buong pamilya na kalalakihan ang magiging anak ko. Sinabi ko na rin sa kanya na magpipils ako pero ayaw niya naman. Kilala ko si Gavin. Nakakatakot siyang magalit kaya't wala akong laban sa kanya kapag nagalit siya. Paano kapag hindi naman ako nabuntis? Tanong ko. Baby, sinisiguro ko sa'yo na mabubuntis ka. Nilahat ko kaya. Pero kapag wala naman, uulitin natin. Maloko niyang sagot. Napahawak ako sa aking noo dahil sa kanyang sinabi. Ano ba naman kasing ginawa ko kagabi? Bakit kasi nauwi kami sa kama? Kasalanan talaga to ni Lizzie. Lumipas ang maraming araw at tuluyan na nga akong tumira sa kondo ni Gavin. Sweet siya sa akin at masasabi ko talagang nagbago ang buhay ko nang makasama ko siya sa iisang bubong. Kung noon, sarili ko lang iniisip ko. Ngayon ay kasama na rin si Gavin. Halos ayaw niya nang humiwalay sa akin. Baby, ang ganda mo talaga. Pero bakit kailangan mong tanggalin ang salamin mo? Paano kung magustuhan ka rin ng mga lalaking empleyado ko? Ano? Marami na akong magiging kaagaw sa'yo? No, hindi ako makakapayag dahil sa akin ka lang. Hindi ka pwedeng maagaw sa akin ng iba. Magpapakasal na kaya tayo? Pangungulit niya. Napairap ako dahil sa sinabi ni Gavin. Tinanggal ko lang naman ang salamin ko at sinuot ang contact lens na bigay sa akin ni Lisa. Nanood lang ako sa internet kung paano magsuot kaya't alam ko. Mabuti na lang at madali akong natuto. Pero itong si Gavin ay kung ano-ano na kagad ang nasabi. Minsan nga ay ayaw niya na akong palabasin ng kondo niya. Pakiramdam ko tuloy kinokontrol niya na ang buhay ko. At ayoko ng ganon. Kung patuloy siyang magiging ganito sa akin, hindi ako magdadalawang isip na iwan siya. Gavin, ano ba? Naghubad lang naman ako ng salamin ko. Naiinis kong saad. Ikaw ang huhubaran ko kapag hindi salamin ang sinuot mo ngayon. And what is this? You're wearing a skirt? Giit niya't hinila pababa ang pencil cut skirt na suot ko. Masama na bang baguhin ang fashion ko? Gusto ko nga kasing magsuot ng ganito ngayon. Sayang naman ang pagbili ko rito kung hindi ko naman gagamitin. Sagot ko't sumimangot. Medyo nahihiling na kasi akong mag-online shopping. Ewan ko ba? Nitong mga nakarang araw, hindi ko na maintindihan ang mga pagbabagong nangyayari sa aking katawan. Madalas ko ang masigawan si Gavin. Mabuti na lang at mahabang pasensya niya sa akin. Gusto ko na rin na may palagi akong kinakain. Baby, pwede ka namang magsuot ng mga ganito pero dapat ako lang ang nakakakita. Pagtitinginan ka na naman ng mga lalaki sa kumpanya eh. Anya, hayaan mo na nga lang sila. Bulalas ko. Nag-powder lang ako at nagpahid ng lipstick. Ngunit agad akong nagulat nang iharap ni Gavin ang aking mukha sa kanya. Mapusok niya akong hinahalikan at hindi ko naman mapigilan ang aking sarili dahil sinasagot ko ang bawat halik niya. Baby, papayagan kitang magsuot ng pesting skirt na to at yung contact lens pero hindi pwedeng lipstick. Anya, napasimangot na lang ako dahil sa kanyang sinabi. Binura niya ang lipstick na pinahid ko, kaya napunta sa labi niya. Kumuha na lang ako ng tissue at pinunasan ng kanyang labi. Minsan na nga lang ako magsuot ng lipstick, tinanggal mo pa. Ang sama mo. Hinaing ko. Huwag ka na magalit sa akin. Bibilhan na lang kita ng watermelon. Anya, kaya't napangiti na lang ako. Nung isang araw pa kasi ako naghahanap ng watermelon, pero wala naman sa ref ng prutas na yun. Nahihiya akong magsabi kay Gavin dahil baka isipin niya na kung ano-ano na lang ang hinihingi ko.
Paano mo nalaman na gusto ko ng watermelon? Tanong ko. Kagabi, habang tulog ka, bukang bibig mo ang watermelon. Baby, kung may gusto kong kainin, sabihin mo lang sa akin. Ibibigay ko naman kagad sa'yo. Saad niya. Talaga? Ibibili mo ko? Excited kong tanong. Of course. Masaya niyang sagot. Gavin, gusto ko ng pinya pero walang mata. Tapos, sopas na luto ng mga taga-kabilang unit. Sagot ko. What? Pinya na walang mata? At sopas na luto ng kabilang unit? Are you insane, baby? Nahihiwagaan niyang tanong. Hindi ko alam ngunit kusang tumulo ang mga luha ko. Halata kasi na ayaw niya akong pagbigyan. Kaya ganyan ang sinasabi niya sa akin. Bakit? Ayaw mo ba? Akala ko ba? Sabihin ko lang sa'yo lahat ng gusto kong kainin. Bakit ngayon ganyan ang mukha mo? Siguro ay hindi mo ako susundin ano? I hate you, Gavin. Sigaw ko. Oh hell, come on baby, calm down. Ibibigay ko sa'yo but for now kailangan na muna nating pumunta sa kumpanya. Baka matambakan na naman tayo ng trabaho. Anya, kaya agad akong napangiti. Yehey! Thank you so much, Gavin. Sigaw ko't hinalikan siya sa kanyang pisngi. Kita kong pagpula ng kanyang mukha dahil sa aking ginawa. Ngunit wala akong pakialam. Masaya ako dahil makakain ko na rin ang mga pagkain na matagal ko nang inaasam-asam. Matagal na segundo bago tuluyang nakabawi si Gavin. Agad niya na akong hinilat dumiretso kami sa kumpanya. Pinagtitinginan kami ng mga empleyado. First time kasi nila akong makita na walang suot na salamin at idagdag mo pa na nakahawak ako sa braso ni Gavin. Alam kong naguguluhan siya sa ginawa ko. Maging ako rin naman. Kung noon ay halos 2 metro ang layo ko kay Gavin kapag naglalakad kami. Ngayon naman ay para akong isang linta na nakahawak sa kanyang braso kung makakapit. Hindi ko na talaga alam kung ano bang nangyayari sa akin. Gavin's point of view. Damn! Hindi ko na alam kung saan ko hahanapin ang mga gustong kainin ni Amelia. Yung watermelon at sopas na luto ng kabilang unit, magagawan ko pa ng paraan. Pero yung pinya na walang mata? Hindi ko alam kung saan yun hahanapin. Baka patay na ako pero hindi ko pa rin alam kung saan makakahanap ng ganun. Iniwan ko muna siya sa opisina ko at naghanap ng mga pinapahanap niya. Good luck na lang talaga sa akin. Halos nalibot ko ng buong supermarket ngunit wala pa rin akong nahahanap na pinyang walang mata. Nakabili na rin ako ng watermelon at mga sangkap sa sopas. Pinya na walang mata na lang talaga ang kulang. Tinatawanan pa nga ako ng ibang tindera na napagtatanungan ko. Kaya sa huli sumuko na lang ako at dumiretso sa kondo. Bumili na lang ako ng isang buong pinya at ako na lang ang magtatanggal ng mata. This is really hard. Ano ba kasing nangyayari sa baby ko? Gavin, what are you doing here? Tanong sa akin ni Paul. He's my friend at siya rin ang katabi ng kondo ko. Pare, can you cook sopas for me? Tanong ko. What? Are you kidding me? Gavin, alam mong kaaway kong kusina kaya't imposible ang hinihiling mo sa akin. Hilingin mo ng lahat pero wag lang pagluluto. Anya. Please Paul, pwede naman tayong manood sa internet diba? Para matuto tayo magluto. Pagmamakaawa ko. Ano bang nangyayari sa'yo Gavin? Ba't kailangan na paglutuin mo ako ng sopas? Tsk, pumasok na nga lang. Naiinis na saad ni Paul at niluwagan ng pinto. Thanks man. Nakangiti kong bulalas. Agad na akong pumasok at dumiretso sa kanyang kusina. Inilabas kong lahat ng sangkap at nagsimulang maghiwa ng mga gulay. Kinumpleto ko na talagang sangkap para hindi na ako magpabalik-balik sa supermarket. Gusto ko na rin kasing kagad bumalik kay Amelia dahil namimiss ko na siya. Ilang oras pa lang kaming nagkakahiwalay pero miss ko na kagad siya. Iba na talagang tama ako sa kanya. Seriously Gavin? Ano ba kasing nangyayari sa'yo at bakit bigla mo na lang kung gusto magluto ng sopas? As far as I know, may personal chef ka naman. Reklamo ni Paul. Pinalayas ko na. Simpleng sagot ko habang nagbabalat ng carrots. What? Bakit mo naman pinalayas? Taka niyang tanong. Siyempre, nariyan na si Amelia. Siya nang nagluluto ng pagkain ko kaya't bakit pa ako mag-hire ng personal chef?
Luto lang ng mahal ko, okay na ako. Kahit siya na nga lang ang kainin ko, busog na ako. Banat ko. Holy cow! Nagsasama na kayo ni Amelia? Gulat niyang tanong at tumulong na rin sa akin. Yes, medyo matagal na rin. Simpleng sagot ko. Nagkukwentuhan kaming dalawa habang nanonood sa internet kung paano magluto ng sopas. Pareho kaming wala alam kaya sana lang magustuhan ni Amelia ang kinalabasan ng luto ni Paul. Ito kasi ang gusto ni Amelia. Kailangan na si Paul lang magluto kaya't pinabayaan ko na lang siya. Habang ako naman, nagvi-video para may evidence ako mamaya kay Amelia. Ako rin ang nagsasabi ng mga next step. Sana lang magustuhan to ng babae mo, Gavin. Muntik na nating masunog yung kusina ko. At first time ko talagang magluto. Anya habang nagpupunas ng kamay. Sana nga, pagsang-ayan ko. Ano ba kasing trip ni Amelia? At bakit kailangan na ako pang magluto ng sopa sa gusto niya? Natatawang tanong ni Paul. I don't know either. Kanina watermelon lang naman ang gusto niya. Tapos nagsabi ako na kung ano pang gusto niyang kainin. Basta magsasabi lang siya sa akin. Humiling ba naman siya ng pinya na walang mata? Tapos, sopas na luto ng kabilang unit. Sagot ko. Wait, is your woman pregnant? Tanong ni Paul. Bigla akong natigilan dahil sa kanyang sinabi. Bakit nga ba hindi pumasok sa isip ko na baka buntis na si Amelia? I mean, palagi siyang nagsusuka sa umaga tapos tinatamad pa siyang bumangon. Palagi rin siyang naiinis sa akin at itong mga pagkain na hiling niya sa akin. Hindi ko alam eh. Pagtanggi ko. Men, siguro dapat na kayong magpatingin. Malay mo may baby na pala sa tiyan ni Amelia tapos wala pa kayong alam. Congrats na kagad sa'yo, Gavin. Ninong ako Saad ni Paul. Sure, thank you so much, Paul. Nakangiti kong saad habang inilalagay ang sopa sa isang baunan. Nabalatan at tatanggalan ko na rin ng matang pinya. Kaya dali-dali na akong umalis sa condo unit ni Paul. Masaya ako habang nagmamaneho papunta sa kumpanya ko. Ngunit hindi ko inaasahan na maaaksidente pala ako. May malaking truck akong kasalubong at bigla na lang akong sinagasaan. Umikot ang aking kotse at sobrang sakit ng aking katawan. Ramdam ko ang mga bakal at bubog na biglang bumaon sa aking katawan. Amelia! Huling bulong ko bago mawalan ng malay. Amelia's point of view. Ilang oras na rin nang umalis si Gavin. Pinapahanap ko siya ng mga pagkain na gusto kong bilhin at halos wala na akong magawa rito sa kumpanya. Magmula kasi nang magsama kami ni Gavin ay kakaunti na ang trabahong binibigay niya sa akin. Nasaan na kaya si Gavin? Bakit parang ang tagal naman yata niya? Nag-aalala kong tanong. Pabalik-balik na ako sa paglalakad at kinakabahan na rin ako. Hanggang sa bigla nilang tumunog ang aking cellphone. Number lang yun at hindi ko sana sasagutin ngunit paulit-ulit na tumatawag sa akin. Hello? Mahina akong wika habang nakatapat ang cellphone sa tenga. Are you Miss Amelia Flores? Tanong ng isang babae. Yes po, bakit po? Tanong kong pabalik. Nasa ospital po ngayon si Mr. Gavin Magnus. Na-aksidente po siya at kayo lang po ang number na nasa emergency call niya. Sagot ng babae. Bigla na lang tumulo ang aking luha dahil sa sinabi ng babae. Ang nasa isip ko lang ay aksidente si Gavin at kailangan niya ng tulong ko. Wala na akong sinayang na oras at dali-dali na akong bumaba. Pinagtitinginan pa nga ako ng ibang empleyado pero wala akong pakialam sa kanila. Ang importante, makita ko na si Gavin. Agad akong nakapunta sa ospital na sinabi sa akin ng babae. Naabutan ko sa emergency room ang babaeng tumawag sa akin. Hi, ikaw ba si Amelia? Tanong ng babae sa akin. Ako nga po. Magalang kong sagot. Maiwan na kita, Amelia. Kailangan ko na kasing umuwi. Kanina pa rin ako hinihintay ng pamilya ko eh. Hinintay lang kitang dumating bago ako umalis. Inooperahan na sa loob si Mr. Gavin. Sabi niya. Ganun po ba? Maraming salamat po sa pagtawag sa akin ha. Saad ko't bahagyang yumuko. Walang anuman, Amelia. Anya't umalis na. Ako naman ay hindi na mapakali. Palakad-lakad ako sa labas ng emergency room. Hindi ko alam kung paano siya na-aksidente pero sinisisi ko ang sarili ko ngayon.
Sana hindi na lang ako nagpabili sa kanya ng mga pagkain na gusto kong kainin. Di sana, ayos lang siya. Sana masaya siya ngayon pero huli na ang lahat. Ang kailangan ko na lang gawin ngayon ay magdasal na sana maging maayos ang operasyon ni Gavin. Tumagal ng 3 oras ang paghihintay ko sa labas at pagkaraan ay lumabas ang doktor. Dali-dali na akong tumayo sa bangkot lumapit sa doktor. Dok, kamusta na po si Gavin? Ayos na po ba siya? Magigising na po ba siya? Sunod-sunod kong tanong. And you are? Naguguluhang tanong ng doktor. Ako po si Amelia Flores, girlfriend ni Gavin. Pagpapakilala ko kahit wala namang kaming relasyon ni Gavin. Ganun ba? Well, the operation was successful. Pero hindi namin alam kung kailan magigising si Mr. Magnus. Masyadong na-damage ng husto ang kanyang katawan at naapektuhan pa ang kanyang ulo. Maaaring magkaroon siya ng amnesia dahil sa injuring natamo niya sa kanyang ulo. You should prepare, Miss Flores. But anyway, ililipat na namin siya sa isang kwarto. Please excuse me. Sagot ng doktor at biglang umalis. Pakiramdam ko'y tinakasan ako ng lakas dahil sa sinabi ng doktor. Masaya ako nang malaman na ayos na ang kalagayan nito. Ngunit ang hindi ko matanggap ay baka hindi ako makilala ni Gavin. Ngayon pa na mahal ko na siya. Tama, ngayon ko lang napagtanto ang nararamdaman ko kay Gavin. Kung gugustuhin ko naman talaga, pwede na akong umalis sa tabi niya noon pa man. Pwede kong tanggihan ang mga gusto niya noon kahit nakakatakot siya. Pero hindi ko ginawa kasi gusto ko rin siya. At ngayon ay mahal ko na siya. Kapag nagising na siya ay talagang aamin na ako. Wala akong pakialam kung hindi niya ako naaalala. Ipapaalala ko na lang sa kanya ang mga pinagsamahan namin sa nakalipas na buwan. Lumipas ang 2 buwan ngunit wala pa ring malay si Gavin. Pero hindi ako nawawalan ng pag-asa. Palagi akong narito sa tabi niya lalo pat may nalaman ako. Buntis pala ako sa anak namin ni Gavin. Matagal niya na itong gusto kaya't paniguradong matutuwa siya kapag nagising siya. Si Paul ang kaibigan ni Gavin na nasa kabilang unit lang ang tumutulong sa akin sa pagpapatakbo ng kumpanya. Mabuti na nga lang at tinutulungan niya ako. Dahil kung hindi, baka tuluyan ng bumagsak ang kumpanyang pinaghirapan ni Gavin. Gavin, gumising ka na riyan. Hindi ba sumasakit ang likod mo? 2 buwan ka nang nakahiga sa kama. Naghilom na nga ang iba mong sugat pero wala ka pa ring malay. Baka lumaki na itong tiyan ko tapos hindi ka pa rin nagigising. Namimiss na kita, Gavin. Kailan mo ba kasi imumulat yung mga mata mo? Saad ko habang nakahawak sa kamay ni Gavin. Sumaglit lang ako kanina sa kumpanya ngunit agad din akong bumalik sa hospital para bantayan si Gavin. Tumayo ako at umupo sa tabi ni Gavin. Kinuha ko ang kanyang kamay at inilagay sa akin siya na may konting umbok. Magiging tatay ka na. Hinihintay ka na namin ng anak mo kaya sana lang gumising ka na. Pakikiusap ko. Hinalikan ko sa noo si Gavin at muling naupo. Yumuko ako at paulit-ulit na nagdasal hanggang sa maramdaman ko ang paggalaw ng kamay ni Gavin. Nung una, akala ko imahinasyon ko lang ngunit nang maglaon ay muling gumalaw ang kanyang mga kamay. Inangat ko ang aking paningin at doon nakita na gising na si Gavin. Gavin! Gising ka na! Salamat at gising ka na! Masaya kong sigaw habang hawak ang kanyang kamay. Ngunit agad na kumunot ang aking noo nang tignan lang ako ni Gavin. Biglang nagsalubong ang kanyang kilay at inagaw sa akin ang kanyang kamay na hawak ko. Gavin? Naguguluhan kong tanong. Who are you? Tanong niya. Pakiramdam ko'y biglang naguho ang aking mundo dahil sa simpleng pagtatanong ni Gavin. Mukhang ito na ang sinasabi ng doktor. Ako to, si Amelia Flores. Hindi mo ba ako naaalala? Naiiyak kong tanong. Tatanungin ba kita kung kilala kita? At bakit ka narito? Pwede bang umalis ka na sa kwarto ko? Dahil hindi naman kita kilala. Naiinis niyang tanong. Sira ulo ka ba? Hindi mo ako maalala? Ako lang naman ang sekretary / personal assistant mo ng 1 taon. Oh wait, there's more. Alam mo kung ano?
Binuntis mo akong siraulo ka. Pagalit kong saad. I got you what? Gulit niyang tanong. Oo, bakit? Hindi mo rin maalala? Sa bar, lasing ako tapos hindi ko na maalala kung nangyari sa akin. At nagising na lang ako nakasama ka habang katabi ka at may nangyari sa atin. Pinilit mo akong tumira kasama ka sa kondo mo. Dahil niisip mo na baka may nabuo tayo. And guess what? May nabuo ngang sanggol sa sinapupunan ko. At alam mo kung ano yung nakakainis? Habang magkasama tayong dalawa, unti-unti na ako nahuhulog sa'yo. Sinubukan ko namang pigilan ngunit sadyang traidor tong puso ko dahil nahulog na sa'yo. Ngayon nasasabihin mo sa akin kung sino ako? Naiiyak kong tanong. Mahal mo ko? Tanong niya. Obvious ba? Mataray kong saad. Sabihin mo ng diretso sa akin. Anya. Gavin Magnus, mahal kita. Buong puso kong saad. Nagulat na lang ako nang bigla niyang kabigin ang aking batok at sinunggaban ng halik ang aking labi. Tumugon ako sa kanyang halik at pagkaraan ng ilang segundo, ipinagdikit niya ang aming noo. Mas mahal kita, Amelia Flores. Anya. Ha? Akala ko ba may amnesia ka? Naaalala mo na ba kagad ako? Naguguluhan niyang tanong. Sino bang may sabi na may amnesia ako? Naaalala kong lahat, baby. Mula nang una kang nag-apply sa kumpanya ko. Ang unang araw na nabighani ako sa isang babae na kahit na anong pilit mo magtago sa malaking salamin ay hindi yun naging hadlang para makita ang totoo mong kagandahan. Sagot ni Gavin. Pero bakit kanina? Naguguluhan kong tanong. It was just a joke, baby. Gusto ko lang malaman kung anong gagawin o sasabihin mo sa akin kapag nakita mong hindi kita maalala. Damn, it was worth it. Kailangan ko lang palang maaksidente para lang malaman mo kung anong totoo mong nararamdaman para sa akin. Tatawa-tawang sagot ni Gavin. Nakakainis ka talagang lalaki ka. Halos lagutan ako ng hininga kanina nang tanungin mo ko kung sino ba ako. Tapos nagbibiro ka lang pala. Araw-araw ay sinisisi kong sarili ko kasi pakiramdam ko kasalanan kong nangyari sa'yo. Tapos ngayon ginawa mo pang biro. Nakakainis ka talagang lalaki ka. Sigaw ko habang pinaghahampas si Gavin. Sorry na, baby. Patawarin mo na ako. Pagmamakaawa niya. Kung hindi lang kita mahal bulong ko. Mas mahal kita. Pati na rin si baby. Anyat niyakap ako. Alam mo na, buntis ako? Tanong ko. Hindi. Pero bago ako na-aksidente, sinabi sa akin ni Paul na baka nga raw buntis ka dahil weird ang gusto mong kainin. Wika niya. Tama si Paul, Gavin. Buntis nga ako. Magiging daddy ka na. Nakangiti kong wika at hinalikan siya sa pisngi. Damn, I knew it. Ang galing ko talagang maka 3 points. Masaya niyang sabi. Tss, pagsusungit ko. Abat, nagsusungit na talagang mahal ko sa akin Biro niya. Lumipas ang 2 linggo at tuluyan na ngang nakalabas ng hospital si Gavin. Magaling na rin siya at nakakalakad na ng maayos. Pare, maraming salamat sa pagtulong mo sa pagpapatakbo ng kumpanya ko Habang, alam mo na, nakaratay ako. Pagpapasalamat ni Gavin kay Paul. Nasa kondo na kaming 2 ngayon at nang mabalitaan ni Paul na nakalabas na ng hospital si Gavin, ay agad tong sumugod sa amin para kamustahin si Gavin. Walang anuman pare, tayo-tayo lang din naman ang magtutulungan. Mabuti na lang at nagising ka na. Mababantayan mo na itong mag-ina mo. Sagot ni Paul at tinuro ako. Ngumiti si Gavin at nagpatuloy sila sa pagkukwentuhan. Ako naman ay dumiretso na sa kwarto para magpahinga. Ilang oras lang din at pumasok na si Gavin sa kwarto. Tumabi siya sa akin at yumakap habang ako'y patuloy lang sa pagbabasa ng libro. Baby, matulog na tayo. Aya ni Gavin. Mauna ka na, Gavin. Tatapusin ko lang tong binabasa ko. Kinikilig na kasi ako Sabi ko, Baby, masama sa buntis ang nagpupuyat, kaya't matulog na tayo.
Inis niyang wika. Mauna ka na nga. Pagalit kong saad. Nagulat na lang ako nang biglang nawala ang librong hawak ko. Kinuha pala ni Gavin. Inayos niyang pagkakahiga ko at bigla akong niyakap. Good night, Amelia. I love you. Bulong niya. Napailing na lang ako dahil sa ginawa ni Gavin. Ngunit agad din naman na yumakap sa kanya. Good night, Gavin. I love you too. Naging masaya ang pagsasama naming dalawa ni Gavin. Kung minsan, nagkakatampuhan dahil sa maliliit na bagay. Ngunit agad din namang nagkakabate. Takot kasi siya sa akin kaya't kahit na akong may kasalanan, ay siya pa rin ang unang humihingi ng tawad. San ba kasi tayo pupunta, Gavin? Tanong ko. May suot akong blindfold at hindi ko naman alam kung anong pakana ni Gavin. Palagi niya na lang kasi akong sinusurpresa. Basta, chill ka lang dyan, baby. Tsak na magugustuhan mo ito. Bulong niya sa akin. Hindi nagtagal ay tumigil na kami at ilang sandali pa ay tinanggal niya ang suot kong blindfold. Napanganga ako dahil sa aking nakikita. Hindi ko alam kung nasan kami ngunit punong-puno ng tulips na bulaklak ang nakikita ko. And tulip is my favorite flower. Lalo na ang white tulips. Gavin, anong Ngunit mas nagulat ako nang makita ko siyang nakaluhod habang may hawak na box ng singsing. Baby, tulad ng sinabi ko sa'yo nung nasa hospital ako, unang kita ko pa lang sa'yo, nabighani na ako, kaya agad kitang tinanggap sa kumpanya ko. Araw-araw ay dinadamihan ko talagang trabaho mo para mag-overtime ka, kasi gusto pa kitang makita at makasama ng matagal. Alam kong inis ka na sa akin pero wala kasi akong maisip na ibang paraan para mas makasama pa kita. Habang tumatagal na magkasama tayong dalawa, ay mas lalo lang akong nahuhulog sa'yo. Wife material ka na kasi tapos natatagalan mo pa ang ugali ko. Amelia, hindi mo lang alam kung gaano akong kasaya na may nangyari sa ating dalawa. Agad kong ginrab ang opportunity na yun para maging akin ka na. At hindi naman ako nagkamali. Kasi agad kang sumama sa akin. Nagsama tayong dalawa at doon kita lubos na nakilala. Nasabi ko na lang sa sarili ko na nasa tamang babae na ako. Alam ko na kung minsan ay nahihigpitan ka na sa akin. Pero ginagawa ko lang naman yun kasi ayokong mawala ka sa akin. Mahal kita eh. At hindi ako makakapayag na mawala ka sa akin. Ang tagal kitang hinintay. At ngayon nais kitang tanungin, Amelia. Handa ka bang manatili sa tabi ko? Gusto mo bang makasama ako habang buhay? Will you marry me, Amelia? Anya. Tumutulo na ang luha ko at unti-unti akong tumayo. Yes, I will marry you, Gavin. Ngumiti siya't isinuot sa akin ng singsing. Hinalikan niya muna ang aking kamay bago siya tumayo at hinalikan ako sa labi. Thank you so much, Amelia. I love you, baby. Sabi niya. I love you too, Gavin. Sagot ko't hinalikan siya sa labi. Hindi rito nagtatapos ang istorya naming dalawa ni Gavin. Nagsisimula pa lang kami at sa susunod na kabanata ng aming buhay. May mga problema pang darating sa buhay namin. Ngunit alam ko na malalampasan ko ang lahat ng yon dahil kasama ko si Gavin. Siya ang lakas ko at ang magiging baby namin. Mahal na mahal ko silang dalawa. Wakas.